Hello mga idol, welcome back sa aking channel. Magandang araw sa inyong lahat at sana ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. Salamat sa inyong patuloy na suporta at sa pagbisita ulit sa aking channel. Matapos ang matinding labanan ay isang payapang katahimikan ang muling bumalot sa maulap na kagubatan habang magkasabay na naglalakad ang ating bida at si Senior Heo. Tahimik na binasag ni Senior Heo ang sandaling iyon upang kalmadong pasalamatan ang ating bida at sinabing nagtrabaho ito ng maigi. Agad namang tinanggihan ng ating bida ang papuri at ibinaling ang kanyang pansin sa malalang pinsala na natamo ng kanyang kasama. Bakas sa bawat mabigat na hakbang ni Senior Heo ang iniindang sakit mula sa kanyang mga sugat kaya naman hindi naiwasan ng ating bida na makaramdam ng labis na paninisi sa sarili. Seryoso siyang nakatingin sa kanilang dinadaanan bago tahimik na inamin kay Senior Heo na pakiramdam niya ay nasugatan ito dahil sa sarili niyang pagkukulang. Dahil sa bigat ng nangyari ay doon na tuluyang binuo ng ating bida ang matatag na desisyon na kailangan pa niyang magsanay ng higit na mas mabuti upang maprotektahan ang mga taong nasa paligid niya. Upang pagaanan ang mabigat na sitwasyon ay masiglang tumawa si Senior Heo at pilit na ipinapakita na maayos lamang siya. Pabiro niyang sinabihan ng ating bida na huwag masyadong mag-alala dahil wala lamang sa kanya ang mga natamong sugat. Sa kabila ng pagiging magaan ng usapan ay tahimik na binalikan ng ating bida ang mga nangyari sa kanilang paglalakbay. Kalmado niyang ibinahagi na napakarami niyang natutunan sa misyong ito kasama ang kanyang senior. Sa pag-alala niya sa mga nailigtas na bata at sa matagumpay nilang pagkuha sa mahalagang libro ng talaan ay naramdaman niya ang tunay na halaga ng kanilang mga sakripisyo. Matapos ang malalim na pagmumuni-muni ay magalang na tinanong ng ating bida kung maituturing ba nilang matagumpay ang kanyang unang misyon. Nang marinig iyon ay isang payapa at banayad na ngiti ang sumilay sa mukha ni Senior Heo bago mahinang inulit ang salitang matagumpay na tila ba may malalim itong kahulugan para sa kanya. Para kay Senior Heo ay sadyang kulang ang salitang matagumpay upang ilarawan ang kabuuan ng kanilang naging misyon. Pumasok sa kanyang isipan ang mga pambihirang pangyayari kung saan mag-isang pinabagsak ng ating bida ang buong Daegang sect at walang kaba na tinapos ang mapanganib na opisyal ng Mayong-gyu. Bukod pa sa matinding lakas na ipinamalas nito sa pakikipaglaban ay labis ding tumatak sa senior ang wagas na kabutihan ng ating bida nang iligtas at payapain nito ang mga inosenteng bata. Sa mga nagdaang sandali ay nasaksihan mismo ni Senior Heo ang isang hindi matitinag na paninindigan ng kanyang kasama para protektahan ang mga karaniwang tao. Patuloy na bumabalik sa isipan ni Senior Heo ang mga huling sandali ng labanan kung saan nasaksihan niya ang isang pambihirang sining ng espada na sum-iral sa lahat ng karaniwang pamantayan. Malinaw pa rin sa kanyang alaala kung paano walang kahirap-hirap na pinabagsak ng ating bida ang dagwang hangal gamit ang mga galaw na mahirap ipaliwanag. Dahil sa lahat ng kanyang nasaksihan ay unti-unting napagtanto ni Senior Heo na sadyang napakalaki ng talento ng kanyang kasama para lamang manatiling nakakulong sa kanilang pangunahing kuta. Sa kalagitnaan ng kanilang tahimik na paglalakad ay buong seryosong napagdesisyonan ni Senior Heo sa kanyang sarili na kailangan niyang ibuhos ang lahat ng kanyang makakaya sa pagsusulat ng opisyal na ulat upang mabigyan ng tamang pagkilala ang pambihirang lakas ng ating bida. Patuloy na naglakbay ang ating bida at si Senior Heo sa gitna ng makapal at maulap na kagubatan hanggang sa tuluyan silang makarating sa kanilang destinasyon, nang maramdaman ang matigas na sementong daanan sa kanilang mga paanan ay sabay na huminto ang dalawa. Pagkapasok sa loob ng malawak na kuta ay agad na hinubad ni Senior Heo ang kanyang sombrero kung saan bakas sa kanyang mukha ang isang magaan na ngiti. Kalmado niyang sinabihan ang ating bida na mauna na itong bumalik dahil kailangan pa niyang pumunta sa Makyang Department upang ipasa ang kanilang opisyal na ulat. Magalang na sumang-ayon ang ating bida. At matapos ang isang masiglang pagpapalim mula kay Senior Heo ay pansamantalang naghiwalay ang dalawa upang tapusin ang kani-kanilang mga gawain. Sa kanyang paglalakad ng mag-isa ay biglang may isang malalim na boses ang tumawag sa tunay na pangalan ng ating bida. Mabilis siyang lumingon upang alamin kung sino ito. Ngunit bago pa man niya lubusang makilala ang papalapit na figure ay isang pambihira at nakakabinging aura ang agad na bumalot sa kanya dahilan upang mabilis at automatiko siyang mapahawak sa puluhan ng kanyang espada bilang depensa. Isang malaki at matipunong lalaki ang kalmadong naglalakad palapit sa kanya sa gitna ng malawak na daanan. Nang makita ang seryoso at alertong reaksyon ng ating bida ay payapang nagsalita ang lalaki at sinabing walang dahilan upang maging tensyonado sa kanyang presensya. Upang tuluyang pawiin ang anumang hinala ay formal na nagpakilala ang malaking lalaki bilang si Kang Gok na siyang pinuno at kasalukuyang Jumpo Hall Master.
Nang marinig ang pangalang Jang Po-hol ay agad na natigilan ang ating bida at mabilis na pinalitan ang kanyang alertong posisyon ng isang formal na pagbati, kalmado niyang pinagsaklab ang kanyang mga kamay at magalang na nagbigay pugay sa harapan ng Jang Po-hol Master. Hindi na nakapagtataka ang pambihirang aura na naramdaman niya kanina dahil kilala ang bulwagang ito sa pagkakaroon ng nakapangangilabot na reputasyon, dahil sa taglay nilang napakatindi at mapangwasak na puwersa na madaling nakakadurog ng anumang porma sayo ng kalaban ay lubos silang kinatatakutan lalo na sa kalagitnaan ng mga malalaking labanan. Sa tuwing sumisiklab ang malalaking labanan ay palaging ang Jang Po-hol ang buong tapang na tumatayo sa pinakaharap ng sagupaan. Taglay nila ang mapangwasak at bayolenteng puwersa na walang awang sumasagasa at nagpapalipad sa grupong maglakas loob na hamarang sa kanilang daraanan. At sa tuktok ng nakapangangilabot na puwersang ito ay walang iba kundi ang kanilang pinuno na si Kang Gok, isang mandirigmang kilala sa kanyang kakayahang mag-isa na durugan ng buong hanay ng mga kalaban sa pamamagitan lamang ng kanyang napakabibigat na atake. Kilala bilang isang pambihirang mandirigman na may nakakakilabot na lakas si Kang Gok, at ang paghawak pa lamang niya sa kanyang mga dagwang palakol ay sapat na upang magdala ng matinding takot sa sinumang kalaban. Ngunit sa pagkakataong ito ay kalmado lamang siyang naglalakad palapit sa ating bida. Bagaman ang bawat mabigat na pagbagsak ng kanyang mga paa sa lupa ay patuloy na naglalabas ng isang naglalagablab na presensya, sa gitna ng namumuong tensyon ay diretsyong nagsalita ang malaking lalaki at sinabing nakarating sa kanya ang balitang nakabangga agad ng ating bida ang mapanganib na Sun Moon Demon Cult sa pinakauna nitong misyon. Patuloy na bumibigat ang hangin sa paligid ng ating bida dahil sa nakakabinging presensya na direktang dumadegan sa kanyang buong katawan, kahit halatang nahihirapan sa tindi ng pressure ay pilit siyang nagpakatatag at magalang na kinumpirma kay Kang Gok na totoo ang nakarating nitong balita. Hindi pa man siya nakakahinga ng maayos ay lalo pang pinasiklab ni Kang Gok ang naglalagablab nitong aura bago seryosong ipinaalala ang katotohanan na sadyang pinupuntirya ng Sun Moon Demon Cult ang mga lalaking ipinanganak na may 9 yin block meridians. Malinaw. Nang napagtanto ng ating bida na sinasadya siyang ipiti ng malaking lalaki gamit ang sarili nitong lakas, ngunit sa halip na magpatinag ay matapang pa rin siyang sumagot na lubos siyang nakakaalam sa panganib na iyon. Malinaw na tumatakbo sa isipan ng ating bida ang mga kasuklam-suklam na katotohanan tungkol sa Sun Moon Demon Cult na sadyang gumagamit ng mga kakaibang itim na mahika at malalaking ritual. Mula sa kanyang mga alaala sa nakaraang buhay ay alam niyang ginagamit ng kultong ito ang mga madudugong ritual upang lumikha ng mga katawang hindi maituturing na lalaki o babae. Nang pagdugtungin niya ang lahat ng impormasyong ito ay tuluyan na niyang napagtanto ang tunay at nakakakilabot na dahilan kung bakit siya ang walang humpay na tinutugis ng mga kalaban. Walang anumang pag-aalinlangan na ang kanyang kasalukuyang katawan ay ang perpektong sisidlan na kayang sabay na magdala at kumontrol sa dalawang magkasalungat na enerhiya ng yin at yang. Patuloy na ipinaramdam ni Kang Gok ang kanyang naglalagablab at mabigat na presensya bago seryosong nagbigay ng isang mungkahi. Kalmado nitong ipinunto na hindi ba mas makabubuti para sa ating bida at para na rin sa kaligtasan ng buong Jiangho kung mananatili na lamang siyang tahimik sa loob ng Changqian Society. Sa kabila ng nakakabinging pressure na patuloy na dumadegan sa kanyang katawan ay matapang na nanatiling nakatayo ang ating bida at mahigpit na ikinuyom ang kanyang mga kamao. Tahimik na tumakbo sa kanyang isipan na magiging napakadali sana ng lahat kung hahayaan na lamang niyang matapos ang kanyang buhay sa mga sandaling iyon. Ngunit sa pag-alala niya sa kanyang master na nagbigay sa kanya ng panibagong pagkakataong mabuhay ay muling tumibay ang kanyang paninindigan. Naging seryoso ang matatalim na tingin ng ating bida dahil buo ang kanyang paniniwala na ang panibagong buhay na kanyang natamo ay sadyang inilaan upang tahakin ang landas ng katarungan at kabutihan. Biglang nagtaas ng boses si Kang Gok at galit na idinuro ang kanyang daliri patungo sa ating bida. Pasigaw niyang tinanong kung sa tingin ba nito ay magiging isang dakilang master na ito na kayang utusan ng buong mundo dahil lamang sa angkin nitong kaunting talento. Sa pagkarinig sa mga mabibigat na salitang iyon ay tahimik na bumalik sa isipan ng ating bida ang madilim na alaala ng kanyang nakaraang buhay, isang malungkot na tanawin ng mga nakabulagtang disipulo ang nagpaalala sa kanya na hanggat nananatili ang mga anino ng kanyang mga nasawing tauhan ay hinding-hindi siya magiging ganoon kayabang para isipin ang bagay na iyon. Matapos ang sandaling pagmumuni-muni ay kalmado at seryosong ibinaba ng ating bida ang kanyang tingin. Buong paninindigan niyang sinabi kay Kang Gok na ang kanyang espada ay palaging nasa panig ng katarungan at patuloy itong mananatili sa tamang landas anuman ang mangyari.
Sa matalim na pagtitig ni Kang Gok sa matapang na reaksyon ng ating bida ay tahimik itong nagtaka sa kanyang isipan kung ang ipinapakita ba nito ay isa lamang walang kwentang kay-abangan ng isang taong pinagpala ng talento, o baka naman mayroong mas malalim pang dahilan sa likod ng matatag nitong paninindigan. Kasunod nito ay muling umalangaw-ngaw ang boses ni Kang Gok sa buong malawak na pasilyo upang mag-iwan ng isang huling mensahe. Seryoso nitong binalaan ang ating bida na walang humpay siyang tutugisin ng Sun Moon Demon Cult hanggang sa huling hininga ng kanyang buhay. Bilang panghuling hamon ay diretsyong sinabi ni Kang Gok na hahayaan na lamang nilang magkaalaman kung sapat na ba ang kasalukuyang husay at lakas ng ating bida upang mapaglabanan ang malagim na tadhanang naghihintay sa kanya. Mabilis at walang pag-aatubiling hinawakan ng mahigpit ni Kang Gok ang puluhan ng kanyang palakol habang malakas na sumisigaw na tapusin na nila ang usapan sa mismong lugar at oras na iyon. Sa isang kisap mata ay mataas siyang tumalon sa ere taglay ang isang naglalagablab na aura at galit na inutusan ng ating bida na bunutin ang kanyang espada. Agad namang nakatugon ang ating bida sa biglaang pag-atake ng malaking lalaki at mabilis na hinugot ang kanyang sandata upang salubungin ang paparating na panganib. Sa susunod na sandali ay malakas na nagsalpukan ang nag-aapoy na palakol ni Kang Gok at ang matalim na espada ng ating bida dahilan upang sumabog ang isang matinding puwersa sa kanilang pagitan. Sa halip na menace ay lihim na namangha si Kang Gok nang makita ang naging reaksyon ng kanyang kaharap. Nanatili kasing malamig at kalmado ang mga mata ng ating bida na tila ba hindi man lang natinag sa naganap na matinding salpukan. Tahimik na pinuri ni Kang Gok sa kanyang isipan ang husay ng ating bida dahil nagawa nitong salagin ang kanyang mabigat na atake ng walang anumang bakas ng takot, at bukod pa roon ay perpekto rin itong nabasa ang bawat galaw ng kanyang sandata. Dahil sa pananibik na makita ang tunay na kakayahan nito ay nagpasya si Kang Gok na subukan pa ng kaunti ang limitasyon ng ating bida. Kasunod nito ay nagpakawala siya ng isang malakas na ungol bago muling inihanda ang kanyang naglalagablab na palakol upang maglunsad ng panibagong atake. Tulad ng inaasahan ni Kang Gok ay mabilis at tumpak na sumasagot ang ating bida sa bawat agresibong atake nito. Habang nagpapatuloy ang kanilang palitan ng dagok ay labis na namangha ang Jump Hall Master dahil kahit hindi pa nararating ng ating bida ang Fact Realm ay nagagawa pa rin itong basahin ang kanyang bawat galaw ng may napakataas na antas ng katumpakan. Dahil sa realization na ito ay agad na nagbago ang diskarte ni Kang Gok at nagpakawala ng mas malakas at mabigat na hampas. Ramdam ng ating bida ang bigat ng naglalagablab na palakol na papalapit sa kanya, at sa isang seryosong tingin ay napagtanto niya na kung hahayaan lamang niyang mabangga ang sandatang iyon sa kanyang espada ay siguradong madudurog ito sa isang iglap. Mabilis na inibon ng ating bida ang pwesto ng kanyang mga paa upang maiwasan ang direktang pagsalo sa naglalagablab na atake. Sa kanyang isipan ay kalmado niyang napagdesisyonan na gamitin ang Great Wind Sword Art na nagmula pa sa mga alaala ng kanyang nakaraang buhay. Sa susunod na sandali ay pambihira at napakaayos ng naging paggalaw ng kanyang buong katawan na tila sumasabay sa daloy ng hangin. Mabilis niyang inihawi ang kanyang espada paitaas gamit ang malalim na prinsipyo ng Silk Rilling Energy upang salubungin at palampasin ang mabigat na puwersa ng kalaban nang hindi nadudurog ang kanyang mismong sandata. Sa isang napakalakas na pagsabog ng naglalagablab na enerhiya ay tuluyang nagbanggaan ang puwersa ng ating bida at ni Kang Gok. Ang matinding salpukan ng kanilang mga sandata ay lumikha ng isang nakabibinging puwersa na yumanig sa buong paligid. Dahil sa tindi ng pressure na kumawala mula sa kanilang gitna ay marahas na nagkalabugan ang mga tisa sa bubong ng kalapit na gusali, maging ang mga malalaking estatwa na yari sa matigas na bato ay kapansin-pansing ng inag mula sa kanilang kinatatayuan na nagpapatunay kung gaano kabigat ang palitan ng atake ng dalawa. Sa kabila ng maayos na pagsalag ng ating bida ay hindi pa rin naging sapat ang kanyang kasalukuyang puwersa upang tuluyang tapatan ang bigat ng atake. Marahas siyang naitulak patalikod kung kaya napilitan siyang idiin ang kanyang mga paa sa semento para lamang hindi tuluyang tumilapon. Kasunod nito ay rumahistro ang matinding pagkabigla sa kanyang mga mata dahil sa mismong sandaling iyon ay direktang naramdaman ng kanyang buong katawan ang nakakapanlumong bigat ng umaapaw na internal energy ni Kang Gok. Upang mapigilan ang kanyang patuloy na pag-atras ay buong lakas na ibinaon ng ating bida ang dulo ng kanyang espada sa matigas na sementong daanan. Sa tindi ng puwersang tumutulak sa kanya ay marahas na kumayad ang matalim na bakal sa lapag na lumikha ng makapal na alikabok at nag-iwan ng isang mahaba at malalim na biyak sa lupa. Kinailangan pa niyang dumausdas ng malayo bago tuluyang nakabawi ng balanse, at sa kabilang dako ay matikas at kalmado lamang na nakatayo si Kang Gok habang pinapanood ang naging epekto ng kanyang napakabigat na atake.
Malakas na hinahabol ng ating bida ang kanyang hininga matapos ang matinding salpukan at mahigpit pa rin niyang hawak ang kanyang espada upang manatiling nakatayo. Sa kabilang banda ay isang matinding pagtataka naman ang Bum-a-Lot sa isipan ni Kang Gok. Bahagyang nanlaki ang kanyang mga mata nang mapagtanto niyang tila walang rason ang naging resulta ng kanilang banggaan. Nang ibaba ng Jump Hall Master ang kanyang tingin ay nakita niya ang malinaw na bakas sa semento na nagpapatunay na maging ang sarili niyang mga paa ay naitulak din patalikod ng puwersa ng kanyang kalaban. Dahil sa labis na pagkabigla na mangyari iyon sa kanya ay seryosong nagsalita si Kang Gok at tahimik na binanggit ang sining ng The One Pervading Way. Patuloy sa malalim na paghinga ang ating bida habang mabilis na tumatakbo sa kanyang isipan ang mga larawan ng mga taong nangangailangan ng tulong at hustisya. Ang kanyang matatag na puso ang tanging naging sandigan niya upang ipaglaban ang tama at iligtas ang mga inosenteng buhay mula sa madilim na kapahamakan. Sa kabila ng matinding pagod na bakas sa kanyang mukha ay seryoso pa rin siyang nakatitig sa unahan at tahimik na ipinaalala sa kanyang sarili na ibinuhos niya ang buo niyang kabayanihan sa naging huling hampas ng kanyang espada. Mahigpit na hinawakan ni Kang Gok ang puluhan ng kanyang palakol at seryosong nagwika na karamihan sa mga tao ay nagsisimula taglay ang ganyang klaseng paninindigan. Ngunit sa huli ay tuluyan din nilang tinatalikuran ang mga ito, sa kabila ng makatutuhanang babalang iyon ay hindi. Manlang natinag ang ating bida, tahimik na dumaan sa kanyang isipan ang imahe ng kanyang mga tapat na kasamahan sa Changcheon Society na laging handang sumuporta sa kanya. Nang may buong pagtitiwala ay matapang siyang sumagot na hanggat nasa tabi niya ang mga taong ito ay wala siyang anumang dapat ikabahala. Bahagyang ngumiti si Kang Gok matapos marinig ang naging sagot ng ating bida at tuluyan nang nawala ang mabigat na tensyon sa kanilang pagitan. Bakas sa kanyang mukha ang isang time na paggalang ng kalmado niyang sabihin na sa napakabatang edad ay natagpuan na agad ng ating bida ang sarili nitong landas sa martial arts. Idinagdag pa niya ng may sinseridad na buong puso niyang kinikilala hindi lamang ang angkin nitong talento kundi pati na rin ang matatag nitong paninindigan sa buhay. Sa tuluyang paghupo ng kanilang labanan ay formal na ipinaalam ni Kang Gok na igagalang niya ang lahat ng naging desisyon ng ating bida pati na rin ang naging hatol ng Heaven Sword Hall Master, at sa mga sandaling iyon ay matikas na nakatayo ang ating bida sa gitna ng liwanag upang tahimik na tanggapin ang pagkilalang iyon.